Magandang araw po. Ito po si Doc Willie at Doc Liza Ong. Ang topic natin ngayong araw na ito ay mga sakit sa mata dahil sa pag-edad. Kaya ko po diniscuss ang topic na ito ay lahat tayo ay magkakaedad at kailangan alam na natin ang mga senyales. Ngunit, higit sa lahat, meron po tayong mga inaalaga ang magulang na kailangan makita natin ang kanilang pangangailangan. Ayaw natin lumabo ang mata nila at mapunta sa tuluyang pagkabulag kasi malulungkot sila. Kaya kailangan nating ipagamot sila ng maaga. Ito pong topic na to ay ginawa ko para ipaalala sa inyo, dalahin ang ating mga senior citizen, ang ating mga magulang sa check-up sa doktor sa mata. Napaka-importante dahil kailangan maaga pa lang nalalaman na natin ang sakit sa pag-edad katulad ng age-related macular degeneration, glaucoma, katarata, retinopathy dahil sa diabetes, at mga paglabo ng mata. Lahat ho yan may kagamutan kung maaga nating magagamot. Gusto natin makapasyal pa sila at magawa pa nila ang mga gawain nila at higit sa lahat ay maging kapaki-pakinabang pa sila. Ang unang problema ng ating mga senior citizen o kaya pagtungtong natin sa edad 40 ay medyo lumalabo na ang ating mata. Ito po yung pinaka-common na problema. Pag malalaman nyo po na lumalabo na yung inyong mata kapag sumasakit na yung mata nyo, pag matagal may binabasa, nananahi, medyo sumasakit dito sa ulo, dun sa bandang noo. Tapos, yung mga malalapit na pagbabasa, pananahi, medyo hirap na kayo. Actually, nalaman ko ho na lumalabo na yung mata ko nung edad 40 kasi dati, kaya ko pang magsuot ng sinulid dun sa aking karayom. Aba, napansin ko, hindi na sumushoot. So, sign na ho yun na kailangan na nating magpagamot at alamin ang grado ng ating mata. Baka kailangan na nating magsalamin. Tsaka makikita nyo, yung tayo mismo or yung magulang natin, nakakunot na yung noo pag nagbabasa. O minsan, kailangan ilayo. So, ang tawag doon yung presbyopia, no? Yan yung medyo lumalabo na yung ating mata at kailangan nagsasalamin na tayo. Maraming klase ng salamin, ipapaliwanag na lang ho yan ng doktor ninyo sa mata. Ngayon, ang isa pang problema ng pag-edad ay yung tinatawag na katarata. Ang katarata, parang may ulap. Napakarami hong magkakaroon ng katarata, wag ho kayong mag-alala. Malaki ang nagagastos ng ating gobyerno sa mga insurance dahil lumalabo ang mata at nagkakaroon ng katarata. Huwag kayong matatakot kasi successful na ho ang operasyon ngayon sa katarata. Hindi kailangang magmadali kung kailan ipapa-opera ang katarata. Nakakapaghintay yon. Nakakapaghintay. Kailangan pag-usapan nyo mabuti ng inyong doktor kung kailan kayo magpapa-opera ng katarata. Hindi kailangang hinog o hindi pa hinog. Napag-uusapan ho yun at wag ho kayong magmamadali sa pagdesisyon. Ito ho yung normal lens, tapos pag nagkakaroon ng katarata, risk factor, maaring dating nanigarilyo, diabetes o laging nasa arawan. Paano nyo malalaman na kayo may katarata? Nagkakaroon ho ng parang ulap sa inyong paningin. Tapos nag-iiba yung kulay, parang nagle-lessen. Tapos sa gabi, mas hirap na kayong makaaninag pag madilim na. Minsan, nagdodoble yung paningin. Tsaka magtataka kayo, palit kayo ng palit ng inyong salamin. Ano ho ang mga treatment sa katarata? Sabi ko naman, ibabaga yung salamin, yung grado ng salamin, at maganda na ho ang outcome ng surgery. Wala nang gaano mga komplikasyon. So, meron ho tayong mga laser dun sa inyong katarata. Yan, so, ang mga added tips ko doon, kailangan mas maliwanag yung inyong bahay, lalo na sa ating mga senior. Pag lumabas, magsa-sunglass kasi risk factor nga yung ultraviolet rays. Huwag nang magmamaneho sa gabi. At uulitin ko po, kung kayo ay minabadali ng inyong doktor, sabihin nyo makakapaghintay po kung katarata lamang ang ating problema.
Ah, ito ho, ang normal na eye, tapos pag may katarata, parang may ulap dyan. Yan ang itsura po nun. Ngayon, minsan, magtataka kayo, bakit dun sa paningin ninyo, ito ho, another problema ng pag-edad, biglang nagkaroon ng floaters. Yan ang itsura. Halimbawa, nakatingin kayo sa ulap, parang may naka-float o may lumulutang. Kung paisa-isa lang ho yan, medyo okay pa po. Pero kapag biglang dumami, halimbawa biglang pagtingin nyo madami agad, emergency na ho yun. Kailangang ipatingin agad sa doktor sa mata. Yan po ang tinatawag na floaters. Iba-iba din ang itsura ng floaters. Pwedeng tuldok-tuldok, pwedeng parang may sinulid, bilog-bilog, para ding ito sinulid pero haba-haba naman, o kaya yung parang bahay ng gagamba. Yan ang iba't ibang klase ng floaters na mapapansin ng ating mga senior citizen o umiidad. Pwede ho kayong pumunta sa inyong doktor para itanong yan. For sure, matatakot kayo kapag nakaramdam ho kayo niyan. Ang isa pang problema ng ating mga nag-iedad ay yung age-related macular degeneration. Nangyayari po ito sa mga edad 50 pataas. Yan po yung risk factor, yung dating nanigarilyo, at may history sa pamilya ng macular degeneration. Anong gagawin natin? Iwasan manigarilyo, mag-exercise para good blood flow, normal na blood pressure, normal na cholesterol, at sinasabi natin, mamaya papaliwanag natin, kumain ng maraming gulay, prutas, at mga isda. Yan. Tapos, ang problema po doon sa age-related macular degeneration, ano ba yung sintomas? Ang isa pang sintomas nito, yung maliliit na letra, parang lumalabo. Tapos yung kulay na nakikita natin, for example, brown, mas nababawasan yung kulay, hindi na ganun katingkad. Hindi mo maaninag yung mukha ng iyong mga kamag-anak, ng apo, ng anak. Tapos minsan yung paningin mo parang alon-alon o kaya lumalayo yung mga bagay. Kanino ipapagamot? Sa doktor sa mata o yung tinatawag na retina specialist. Sila ang doktor doon sa age-related macular degeneration. Sinabi nga natin, kumain ng pagkain mayaman sa vitamin A, C, E, beta-carotene, zinc, copper, para hindi lumala. Another problem din ay yung panunuyo ng mata, dry eyes. Nabanggit ko na ho ito sa isa kong video, pwede niyong panoorin. Pero dadaanan lang natin ng mabilis. Sa pag-edad, nakakaramdam ho ng panunuyo ng mata. So, parang nagluluha o minsan naman maaligas-gas yung paningin ninyo. Tapos, tuyong-tuyo. Meron hong mga gamot, yung mga drops na nilalagay, pwede kayong magpareseta nun sa inyong doktor. At syempre, sapat na tubig na iniinom. Yan din ho. Iwasan din yung mga polusyon. So, gusto natin lagi nasa loob ng bahay. Yan. Yung kanina naman po, yung sinabi nating age-related macular degeneration, ito po, parang may mga bilog-bilog. Minsan naman ito ho yung nakikita nyo, puti-puti o parang may mga patsi-patsi. Pag edad ho yan, may family history, tapos sa kinakain natin, wag hong maninigarilyo at gamutin ang high blood at high cholesterol. Ang mga magagandang pagkain para sa mata, itlog po kasi may mga lutein. Fish, maraming omega-3, tapos ito hong mga prutas at gulay, vitamin A, C, and E. Papaliwanag ko natin maigi yan later. Another problem po ay glaucoma ng umiidad, kung saan nagkakaroon ng tumataas na presyon dun sa loob ng mata. Emergency ho ito. Ano ang nangyayari? Parang lumiliit yung inyong paningin. Ayan, parang nakatunnel na ganyan. Yan ho yung problema pag nagkakaroon ng glaucoma. Ang tawag ho nga dyan silent thief of sight, nagnanakaw ng inyong paningin. Ang problema kasi, minsan walang babala, walang warning, pero unti-unti hindi nyo napapansin. So, ang sintomas,
biglang nawala ng paningin, nagiging parang malabo, masakit yung mata, tsaka yung ulo. Minsan para kayong nasusuka, tapos merong mga rainbow colored kayong makikita. Hirap paningin sa gabi, may halo. Pag meron liwanag, parang nagkaka-halo, pupula yung mata. Nagkakaroon kasi ng damage dun sa optic nerve. So, merong mga gamot para sa glaucoma, yung matatawag na acetazolamide o metazolamide. Iniinom yon. Merong pinapatak, meron ding iniinom. So, ang gamutan, laser or trabeculoplasty. Ito ho, ang glaucoma ay emergency. Kailangan magpatingin tayo agad sa doktor sa mata. Another problem ng mga umiidad, nakita nyo yung talukap ng kanyang mata. Ang tawag po dyan ay ptosis. Medyo tumatakip na dun sa mata. Pero wag ho kayong mag-alala kasi nagagamot. So ito yung kailangan ninyong minor operation naman, wag kayong matatakot para mas makita ng pasyente. Kasi nga, pag bumabagsak na yung balat doon sa mata, natatakpan na rin niya yung paningin ninyo. Pero kapag inayos, magiging malinaw yung inyong paningin. Ayan, no, ito, natatakipan na niya yung itim ng ating mata. So, kailangan itaas yung balat. Yan yung nangyayari. Ano yung mga sintomas ng ptosis? Nakapansin nyo, itinataas na niya yung kilay niya. Kasi, yun na nga nahirapan siyang tumingin. Tapos, yung ulo niya, medyo iaangat niya para makita niya yung mga gusto niyang tignan. Tapos, nagda-dry na rin yung eyes or minsan naman, nagluluha talaga kasi natatakpan. Meron hong mga doktor, kayang-kaya nilang ayusin yung talukap ng ating mata. At gaganda pa ulit tayo. Huwag ho kayong mag-aalala na mababago yung itsura nyo. Ito yung pagkakataon na pwede tayong magpaayos ng mata at gaganda pa rin ang bukod sa ating paningin, gaganda rin ang ating mukha kapag napaayos natin. Ito ho, alam naman natin na napakaraming may diabetes. Nakikiusap po ako sa lahat ng may diabetes. Ipagamot natin yung diabetes natin. Nangyayari ho ito hindi lamang sa may edad, ang diabetic retinopathy. May kilala ho ako, bata pa sila, nagkakaroon na ng diabetic retinopathy. Ito ho, pag sinilip yung kanilang mata, nagkakaroon ng mga dugo-dugo. So, iba't iba po. Hindi nyo ho ito malalaman kung hindi ninyo ipapagamot. Pag ho na hindi kayo nagpagamot, maaaring mauwi sa pagkabulag. Pero pag nagpagamot ho kayo, hindi ho kayo mabubulag. Sana maaga lang. Opo, kasi napakadaming diabetiko ngayon, edad 20, meron na, lalo na kapag umidad. Kaya gusto natin magamot ito agad. Anong sintomas? Minsan, lumalabo na yung paningin, parang merong belo, pumupula yung mata, masakit dun sa mata, minsan may floaters din, may shadow, minsan parte lang or pagkawala talaga ng buong paningin, tapos parang masakit din dun sa loob ng mata. Isa ho yan sa mga nararamdaman. So pag alam nyo na may diabetes kayo, para nyo na hong awa, magpagamot at irregular lagi. Maging regular lagi yung sugar ninyo. Kasi yung matagalang mataas ang asukal, doon nagkakaproblema sa mata. Napakadami hong naging bulag dahil sa diabetic retinopathy. At sana kung meron din tayong high blood, high cholesterol, gamutin na rin yon. Ang isa pa na kailangan natin ipagamot o siguro narinig nyo na sa inyong mga kamag-anak yung tinatawag na retinal detachment. Parang nagkakaroon ng black spots o nagkakaroon ng mga floaters dun sa inyong paningin. Masakit o minsan hindi masakit, pero parang nagiging malabo ang paningin. Minsan naman parang nagkakaroon ng kurtina dun sa inyong paningin. Minsan parang may flashes of light dun sa
sa paningin ninyo or kumukonti yung nakikita ninyo. Yung iba naman, walang sintomas, pero unti-unti na palang nagkakaroon ng retinal detachment. Anong nangyayari? Ito ho ang ating mata. Tapos, yung retina kasi, merong blood supply yan na nagdadala ng dugo at mga nutrition sa mata. Yung retina natin minsan lumalayo o nadidetach. So, maaring magkaroon kayo ng pagkawala ng paningin. Meron na hong mga surgery o opera na pwedeng i-correct yun. Huwag ho kayong matakot kasi mga 2 weeks na pahinga lang, hindi lang kayo ipapatravel. Kasi yung pagta-travel, yung mataas na lugar, nakaka-increase din ng pressure. Pero nagagamot. Sometimes nagagamot kung hindi ho nahuli. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan maagap tayo. Daig ng maagap. Ngayon, pumunta ho tayo. Bakit ba kapag umiidad, nagkakaroon ng problema sa mata? Kasi nga maaring yung kinakain natin, nagkakaroon tayo ng high blood, tsaka diabetes. Kasi napakarami na hong may diabetes at may high blood. Anong gagawin natin? Kumain ng mas maraming isda, gulay, prutas, at medyo bawas-bawasan natin ang ating gadget o magbibigay tayo ng mga tips para sa ating gadgets. Ano ang mga iFoods? Syempre ho, itong mga isda, gulay. Lagi kong sinasabi, ang maraming vitamin A, carotene, yung mga K, kamote, carrots, kangkong, kamatis, mangga, melon, marami din. Tsaka kumain kayo ng mga lutein o zinc, yan. Ito ho, vitamin A, kamatis, papaya, carrots, kumain din na may vitamin E, vitamin C, yung mga kahel, broccoli, tapos yung may zeaxanthin at lutein, katulad doon ng mga mango, melon, kalabasa, corn, kailangan damihan ho natin yan. Damihan din natin yung mga isda na maraming omega-3 fatty acid. Yung mga omega-3 fatty acid, ito ho, magbibigay tayo mga tamban, tawilis, dilis, hito, hipon, salmon, alumahan, tuna, tambakol, tanigi, tulingan, salinyasi. Ang mga tips pa natin, pag lumabas tayo, magsuot ng sunglass. Wag ho yung fake sunglass kasi hindi niya kayo mabibigyan ng protection laban sa ultraviolet A at ultraviolet B. Yan. Kasi ang matagal na pag-expose sa araw ay makakasira sa inyong mata. So, kung pwede, yung 10 a.m. hanggang 3 p.m., huwag tayong maglalabas. If lalabas, magsuot ng sunglasses. At pag magtatrabaho ho tayo na may peligro sa mata, magsuot ho tayo ng safety glasses. Kailangan ho yan para maiwasan yung, lalo na kung kayo ay nagwe-welding, nasa construction, please, magsuot ho tayo ng goggles para sa mata. Lagi ko nga sinasabi, pagtungtong natin ng edad 40, kada 2 hanggang 4 na taon, mag-set up ng appointment sa inyong doktor sa mata. Pero kapag edad 65 pataas, dapat kada 1 taon o 2 taon mag-check up na ho tayo sa ating mga doktor sa mata. Yan yung mga sinasabi natin, yung mga paliwanag natin. Huwag na hong manigarilyo, mag-exercise. Pag gumagamit ng mga gadgets, yung 20-second break every 20 minutes. Ano po ang mga emergency na kailangan nating bantayan? Biglang lumabo ang mata, pumula ang mata, masakit sa mata, biglang naglululuha, nagkaroon ng discharge, nasisilaw. Yan ho, kailangan na tayong, o yung mga biglang doble ang nakikita, o namamaga ang mata, punta na ho agad sa doktor sa mata. Kasi problema nga yung low vision. Kaya ko po diniscuss to kasi yung ating mga senior citizen, hindi na nakakakita mabuti sa pang-araw-araw nilang gawain tulad ng laba, luto, pananahi. Tapos hindi na maaninag yung mga kamag-anak, hindi na makita yung mga street signs. Tapos parang laging madilim ang ilaw.
So, ang mga extra tips natin, liwanagan ng ilaw sa bahay, mga anak, please. Lakihan ng sulat sa mga gamit, lalo na sa tabi ng telepono, baka magka-emergency, makatawag sila agad. Lagyan ng mga color tapes dun sa hagdan para hindi sila mahulog. Tapos yung mga saksakan ng electrical outlets at saka yung mga switches, kailangan dun sa kitang-kita nila. Huwag na ho silang pagmanehohin o pag-drive-in at bigyan sila ng sapat na tubig. Ayaw natin maaksidente ang ating mga mahal sa buhay. Gusto natin kapaki-pakinabang sila at maging aktibo pa. So sana po makatulong ito sa ating pangsarili at sa ating mga mahal sa buhay. Salamat po.